Kamusta pong muli mga katambay? Ito na naman po, nagbabalik na naman po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, ang nakakalungkot, ang ating mga media, di po ba? Sa kabila ng ilang araw na po, di po ba? Ulitin ni Kamanong, ilang araw na po, pumuputok sa social media ang issue po ng Commander-in-Chief at ng grupo ng Voltes 5, kasama na po ang First Lady at marami pang involved dito, mga kilalang tao, celebrity. Pero ang balita, ang mainstream media at ang gobyerno ay tahimik at iba po ang pinag-uusapan, iba po ang tinututukan at bine-brainwash po tayo na hindi po sila interesado sa issue ng Pangulo, walang may interes sa sa mainstream media, sa social media lang po pinag-uusapan. Ang mainstream media, binabaliwala po ang issue ng Pangulo ngayon about sa droga. Ngayon, dinadala po tayo mga katambay. Ang media, dinadala po tayo na nananatili pa rin pong mataas ang sinasabing approval at ayon po sa mga nagsusuri. Di po ba? Pinalalabas po nila ngayon. Ito ang importante. Pinaka-importante po sa bansang Pilipinas ang sinasabing Okta Research na ang Pangulong Marcos ay nasa kanya pa ang suporta ng mga Pilipino, mga katambay. At sa mga Duterte, halos wala na pong suporta, napakaliit na lang pong porsyento. Ito po ang tinututukan ng mga balita, mainstream media. Siyempre po, sikat na sikat po ang ang investigasyon sa Kamara. Karamihan din po diyan sa pamilya Duterte, di ba? Sa Kiki Buloy. Yan ang mga itinututukan po nila eh. At kasama na siyempre, si Bantag, mga nandyan, si Tebes, yung Pogo, di ba, mga issue. Yun nga ang lagi kong sinasabi, bigla silang nabulag, mga katambay. Pero pansinin pa rin natin, tingnan natin kung may katotohanan po, mga katambay, ang kanilang panlaban po sa issue para matabunan po yung pinaputok at talagang pinasabog ni Miss Cathy Binag. Ito po, painggan po natin na isang anchor sa News 5 mga katambay at komentuhan natin kung ano yung sinasabi nila na mas malakas pa rin ang tiwala ng tao sa Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Ito po, painggan po natin. Ang pinakabagong political preference survey ng Okta Research Group, tiyak na pagpepiyesta na naman ng mga magkakalaban sa politika. Sa second quarter tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas kasi nasa nakaraang 3 buwan na bawasan ng mga taga-suporta ng grupong Duterte mula 20% noong March 2024, nasa 16% na ito ngayong Hulyo. 4 percentage points po ang binaba. Sa kabilang dako, ang suporta naman para sa grupong Marcos ay lumakas naman mula po sa 31% noong Marso, bakit ito na 5 puntos sa 36%. Siyempre, ang tanong ng mga magkakabangga sa politika, ang suporta po ba sa mga Duterte ay direktang lumipat sa mga Marcos? Madali sanang sabihin yan, pero mahirap ang patunayan sa mga datos. Anong dahilan ng pagbabago? Ang sabi po ng Okta Research, maaaring dahil yan sa walang patindabangayan ng dalawang panig magmula po noong Enero. Pero maaaring dahil yan sa ilang mga programa na pinatupad ng gobyerno. Ang lalong mas kapansin-pansin, kahit nagkakagulo po ang dalawang grupong ito sa itaas, halos hindi naman gumagalaw ang numero ng tradisyonal na oposisyon o yung alyansa ng Liberal Party. Mula sa 4% ng first quarter, nasa 5% na ngayon. So, inconsequential po ang galaw. Ang malinaw po dito, kung nagagawan man ng suporta ang dalawang dating miyembro ng unity team, hindi naman nakikinabang ang dating oposisyon. At ito rin ang kapansin-pansin. 3 po sa bawat 10 Pilipino. Yan po ang tinututukan ng mainstream media mga katambay. Politika about sa sinasabing puwersa at sinasabing tagasunod at mga yung mga sinasabing diehard supporters ng mga Marcos ng administrasyong Marcos, doon po dinadala, hindi po sa issue ng mismong Pangulo ng Pilipinas about sa droga, mga katambay. Bakit kaya? Bakit nagkaganito ang ating media? Di po ba? Samantalang nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Isang mautot lang, sabi nga po ng mga Pilipino, mautot lang, nakabalita na. Basta masisira ang iplidong Duterte,
dating Pangulong Duterte, basta makakasira sa kanya, you know, nakahayag na, nakabalita na agad, mga katambay. Kahit nga yung sinasabing, pati pagtulog niya, natutulog sa kulambo. Ibinabalita ng media noong mga panahon na yon, di ba? Lalo yung sinasabi, nasaan ang Pangulo? Bakit natutulog? May bagyo. Nakabalita na, mga katambay. Pero ngayon, ang Pangulo ng Pilipinas natin ngayon, drug addict, may video, meron nagsalita na isang Kati Binag. Tahimik ang media, mga katambay. Bakit kaya? Ano ba ang droga sa Pilipinas? Ito po ba'y nakakatulong para hindi ibalita? Ang droga po yata ngayon sa mga mainstream media natin, parang vitamins na lang po yata sa tingin nila. Na hindi na ito bisyo, na masamang bisyo. Dahil wala pong interest ang media natin, mga katambay, sa droga. Mas may interest pa po sa politika ang media natin kaysa sa mga pinagbabawal na gamot. Kaya nakapagtataka. Pero komentuhan pa rin natin sinasabi niya, mga katambay, ng isang anchor o commentator ng News 5, mga katambay. Ito po yung sinabi niya, datos ng Okta Research. Ayan po, pakita ko po sa inyo. Yan, nakita niyo po yung numero, mga katambay. Inano ko na lang po, in-screenshot ko na lang po sa cellphone. Ayan po, nakita niyo po. Yan po yung pinagbasihan niya. Ayan, nakita niyo po yung first quarter daw po ay meron na raw pong nakuha na 31% dito po sa mga supporters ng Marcos. Tapos itong second quarters po, itong panahon natin, ay tumaas daw po ito ng 5%. Samantalang kapansin-pansin nga naman daw po, ayon dito sa commentator, saka dito sa Okta Research, na ang mga Duterte daw po, kasama na rito, kasama ng BP Sara dito, mga supporters daw po ng Duterte, ay 20% po nung first quarter. Samantalang ngayon, second quarter na, bumaba pa ng 4%, mga katambay. Nakapagtataka, hindi po ba kayo nagtataka, mga katambay? Kung kailan po lumabas yung video, sa putok na putok po ang issue sa droga at binabakbakan halos ni Maharlika at lumabas na si Miss Kati Binag. Saka po, tumaas pa ang supporters ng Marcos administration, mga katambay. Bumaba pa ang Duterte, mga katambay. Ibig sabihin, ito po, ikomento lang ni Kamanong, ibig sabihin po pala, mas marami na po ang addict sa ating bansa. Di umano. Dahil yung itinaas po na supporters ni Pangulong Marcos, hindi kaya di umano mga addict po ito. Yung mga na-survey ng Okta Research, nagtatanong lang po si Kamanong. Di ba? Dahil kung kailan lumabas na nagdodrogista at addicted ang First Family, kasama ang Voltes 5 at marami pang ibang involved, saka po tumaas pa. Tumaas pa ang taga-suporta, nadagdagan pa ang supporters ng administrasyong Marcos. Di ba kayo nagtataka? Mas marami na po yata ang addict sa Pilipinas, sa ating bansa, kaysa sa hindi. Dahil yung mga galit sa drugs, bumaba pa ang porsyento. Dahil 16% na lang po ngayon ang mga Dutertes. Ang mga Duterte, mga katambay. At yung sinasabing oposisyon na si Leni, tumaas pa. Tumaas pa ng 1%, mga katambay. Dating 4%. Ngayon po ay 5%, mga katambay. Tingnan nyo po kung paano po tayo laruin ng media para po malihis lang ang issue. Malihis lang po ang issue sa kay Miss Kati Binag. Dinadala po ng media ngayon sa pinakamataas at pinakamalakas na administrasyon na kahit anong gawin ng mga tao o yung mga sinasabing bumabatiko sa gobyerno, kahit ano gawin nyo, malakas pa rin ang suporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil nananatili sa datos ng Okta Research na pinagkakatiwalaan pa rin siya. Dumadami ang supporters niya. Kaya nga lang, hindi kaya itong mga addict ang mga inimbestigahan o tinanong ng Okta Research. Di ba mga tambay? Magaling po. Magaling. Hangang-hanga po si Kamanong. Bilib na bilib sa media, mga tambay. Ito po, nagugulat din po tayo sa media. Kung si
BP Sara ang tatanungin natin at sasagot. Isa lang po isasagot nito ni BP Sara sa mga media, lalo po sa anchor ng TV5. Isa lang. Ano po isasagot niya? Bakit mo alam? Hindi ka naman Diyos. Di po ba? Ganun po yung sinabi niya kay PNP Chief Marbil, di ba? Para kang Diyos. Alam mo na walang threat sa aking buhay. Ito naman, para din po siya nagjo-Diyos-Diyosan na alam niya ang pulso ng bayan sa panahon natin ngayon na nananahimik po ang presidente ng Pilipinas, ayaw magsalita, tahimik, pipi, bingi, bulag sa issue ng kanyang pamilya, lalo sa kanya, sa drugs. Ayaw mo magsalita, iba ang nagsasalita sa iyo, mga bayaran di umano, ayaw kay Kalbo na vlogger, yun ang nagtatanggol sa iyo, hindi ka nagsasalita. At si Secretary Gadon na nagtatanggol sa iyo, at yung isang sinasabing si Tito, si Uncle Manny, yung po ba? Sila Jarrett, di umano. Si Abe, kasama pa yung pogi sa Bicol. At marami pang tagapagtanggol dahil daw nasusweldohan ng tama. Meron daw budget. Ayon po kay Maharlika at kay Mamang Kalbo. Mga tambay, biruin mo yun. Tapos pati, hindi po pati kayo, media, malaki rin ang budget. Dahil ang laki-laki po ng issue ng Pangulo. First family, drugs. Hindi po nire-research ng Okta. Walang pagre-research ang Okta Research kung totoo ba na talagang gumagamit ng droga ang Pangulo. Mas tinututukan nyo yung taga-suporta ng Pangulo, Marcos. Tapos pinabababa nyo ang suporta ng mga Duterte. Unbelievable, mga tambay. Kayo po, mga tambay, ano po sa tingin nyo? Kapani-paniwala po ba itong balita ng Channel 5, ng TV5, mga tambay, na ganito po talaga ang datos ng Okta Research? Maniniwala na po tayo, mahigit po 100 milyon po ang Pilipino. Tapos, paniniwalain po tayo na isang istasyon at ng isang Okta Research. Ganyan din po ang pinalabas nila, mga tambay, sa SWS, di ba ba? Ganon din po pinalabas nila. Nananatiling tumaas pa ang tiwala ng mga Pilipino kay PBBM, mga tambay. Pero bakit ayaw po nilang mag-research o mag-survey ang SWS, di ba ba? Di ba? Ayaw nila mag-research, ayaw nila magkumuha ng survey, lalo itong Okta Research sa mga taong bayan. Na totoo ba na ang Pangulo sa tingin nyo gumagamit ng droga o hindi? Para malaman din po natin ang datos. Di po ba, Channel 5, Mr. Anchor, magpa-survey po kayo para malaman po ng taong bayan kung gaano kalaki po ang suporta ng Pangulong Marcos. Pag itinanong na po sa survey, totoo ba na ang Pangulong Marcos at ang First Lady kasama ang Voltes 5 gumagamit ng droga o hindi? O, tingnan natin ang datos. Di po ba? Komento lang ni Kamanong, mga tambay. Kaya po, ngayon po, alam na alam po natin ang laro ng politika sa ating bansa. Pagka talagang, merong mga sinasabing under the table di umano, na malalaking numero ng kwarta, talagang mananatili kang bingi, pipi, bulag, kahit gaano ka pa kalaking istasyon di umano. Kaya kang busalan, takpan ang iyong mata at takpan ang iyong tenga sa katotohanan. Kaya nangyayari po sa ating bansa di umano, wala nang malayang pamamahayag, mga katambay. Ang nangyayari, ang pamamahayag ay pera-pera na lang ngayon, di umano, mga katambay. Di umano. Komento lang ni Kamanong. Kayo po, ano komento nyo, mga katambay, dito sa nangyayari po ngayong administrasyon na ito, ang bagong Pilipinas? Gamit na gamit po kaya? Talagang ang pera ng mga Pilipino, pera ng taxpayer, ay ginagamit lang sa ganitong pamamaraan para mapabango ang tumataob na bangka ng administrasyon dahil sa issue ng droga, para mapabango, para maiangat ulit muli, maibangon yung kalahati ng pain malapit na sa bangin
dahil sa issue ng droga. Di ba? Gamit na gamit po yata ang pera ng Pilipino, ang taxpayer mga tambay. Di ba? Komento ni Kamanong. Ganyan po ang nangyayari sa ngayon sa ating media. Wala tayong nakikita. Puro politika ang issue. Sa Senado, sa Kamara, puro politika, harassment, di umano, political harassment sa mga Duterte, gera na nakaamba sa West Philippine Sea. Diyan tayo dinadala mga tambay. Donation ng Amerika, balitang-balita, donation, nag-donate ng 500,000, kalahating 500,000 nga po, donate yata, na dollars. Kaya lang, hindi naman mapapakinabangan ng mga Pilipino dahil dadalhin yung donation doon din sa mga bala o pandigma. Di ba? Talagang hinahanda po yata tayo ng Amerika na makipagyera na wag naman sana. Dahil nga may issue pa ng droga at malaking issue ang hinaharap ng Pangulo ng ating bansa. Kailangan tapusin muna ang issue sa droga. Dadalin mo ang issue sa gyera, yung mismong PNP chief, nagrereklamo na nga, kulang daw mga polis. Pambira, kaya nga nagbawas sa security ng Vice President. Tapos, dadalin mo sa gyera, pulis nga lang, namumblema ng PNP chief, di umano. Di ba? Logic lang yan, mga tambay. Pero yun nga po, naidagdag lang natin yan. Pero, bingi at napakatahimik ngayon ng administrasyon ni Pangulong Marcos at ang media, iba na po ang binabalita. Burado na po sa isipan nila si Miss Cathy Binag, mga tabay. Burado. Kailan kaya magigising ang media sa issue ni Cathy Binag, mga tabay? Abangan na lang natin. Pero sa ngayon, ilang araw na nga dumadating ang nakakaraan, wala pa po. Nananahimik pa rin po. Muli po si Katambay Manong, ingatan nawa po. Maraming salamat po, mga kababayan, Katambay. Bye-bye.